sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do I have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. When the president called to check how we are, and the president said, it's not government, it's not the AFP, it's not the PNP, it's not the NBI, I'm, of course, he's a president, I'll give him the benefit of the doubt, I'll assume. But I told him, but Mr. President, we have a bad experience sa NBI. They haven't been truthful with us. Having said that, Sec. John Vic assured me, walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi I'm sorry for the reaction but you know, people risked their lives yesterday. One of our nagugulpi na yung isang usaa, the others could have done this. What I want to prevent is that, you know, there are certain things in life na may red line yan. Di ba? Di ba? Yung you don't, you know, you respect your parents, unahin mo yung mga tatanda, di ba? Pero kung yun ay mga normal na kabastusan, di ba? But you don't attack Malacanang. You can march, you can protest. You don't burn down the Supreme Court and you don't attack the Senate in an armed manner. Diba? It was 100% an attack. If it turns out sa investigation na sira ulo lang yon, na he lost his mind, then a question, how did he get the IDs? How did he get in? How did he get... If it was government, then I'm sure the president will act upon it. Diba? So I don't know right now and I don't want to give details, but sinabi na but yung binasa ko sa iyo, galing na kay Sec. John Vic yun. So, at sinabi niya, NBI yun. Sir, sinabi ni Sir John Vic? Yeah, NBI? So, my staff was just pointing out that there's still difference between yung sinasabi ng PNP or Sec. John Vic at yung sinasabi ng USAA. That's normal in the investigations. That's why sabi namin, mag-joint investigation tayo. So far, I do not have a reason to not believe Sec. John Vic. Why? First, nung nakita yung bag at sinabing pag nabalikan yan, mahuhuli natin or paamoy natin sa aso kung may barel, he didn't have to tell me that. But he did at may nahuli. Okay. Secondly, lahat ng request niya, pinagbigyan ko. Umikot yung mga police, disarm yung iba natin tao dito. Yung hiningi niya na i-sweep yung floor by floor. Yung hiningi niya na i-secure yung CCTV. Lahat ng mga hiningi ko sa kanya pabalik. CCTV nung kabila, nung GSIS, ibigay sa atin. Before he left, sabi ko, sir, step by step, keep us informed. So, but that's the problem nga, di ba? So, I'm hoping magkatugma lahat. So, sa report kay Sec. John Vic, nakababa yung barel. Sa report sa atin, the Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves. Sino yan? A loud male voice from outside answered, NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and USAA personnel. The Sergeant at Arms ordered the individual to lower his firearms on the ground. The individual failed to comply, instead assumed a tactical position, prompting the Sergeant at Arms to fire warning shots, after which the exchange of gunfire followed. The exchange lasted approximately 3 minutes. So, siguro you could see why I was upset. Because yung Sergeant of Arms, hindi ako naglagay niyan ha. I wasn't Senate President before this. I forget now kung si Senator Cheese or Senator Subiri, no? But he's a respected general. Okay? And
you don't get to be a respected general by being a cowboy or gung-ho na hindi ko lang gusto mukha mo, paputok na, 'di ba? So when he reported that, may assumption of regularity, but I told Sec. John Vic, if you want anyone to excuse themselves from the investigation because they themselves investigation, ako, kung gusto niyo ako imbestigahan, I will excuse myself from the investigation. So ganun kami ka-open para malaman nga natin. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion tungkol nga po dito sa naging press briefing ni Senator Alan Peter Cayetano. No? Ito po ay regarding dun sa nangyaring insidente kagabi kung saan pinaputukan po yung mga tao dun sa loob ng Senado. No? So wala namang naitala na casualty dito, pero syempre nakakabahala din bilang isang ordinaryong Pilipino na itong ang institusyon na to na napakaraming tagabantay, security guard, nakapalibot ang mga pulis, pero napasok pa rin sila ng ganitong klaseng tao, no, na hindi na nirespeto mga kababayan yung institusyon at nagbigay pa to ng ilang mga espekulasyon sa mamamayang Pilipino. So sinagot po yan ni Senator Peter Alan Cayetano na kung halimbawa nga naman, no, kung may papasok sa inyong bahay at may hawak na armas at ikaw ay may hawak ding armas, no, na may-ari ng bahay, kung ikaw ay unang pinaputukan, so ibig sabihin inaatake ka na ng ano na yon. So ang tendency noon, syempre ikaw ay dedepensa, 'di ba? Yun naman yung pinaka-common na gagawin natin. Alangan namang isuko mo at hayaan mo na lang na ganun-ganun na lang yung mangyari. So yun yung kinainis ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa naging tanong nung media. No, hindi lang klaro yung tanong pero yun yung gustong itumbok ni Senator Cayetano dito. So until now mga kababayan ay patuloy pa rin po yung kanilang investigasyon at willing nga naman itong si Senator Cayetano, no, na kung iimbestigahan siya ay willing naman siya, no, at open naman siya kasi may mga speculation na ito daw ay scripted, ito daw ay gawa-gawa lamang dahil nga po sa pag-aresto dito kay Senator Bato or maybe kasama na din dito yung issue ng impeachment, no, na pinadala na diyan sa Senado, no. At nakikita naman natin sa kanila, no, na talaga namang willing na sila na mag-umpisa at mag-convene na bilang impeachment court itong Senado. So sabi niya din dun sa ilang mga interview niya kanina na wala naman daw nag-oppose dun sa 13 senators, no, na itigil o i-delay itong impeachment. Kaya wala tayong nakikitang problema diyan, no. Kaya lamang syempre dito sa social media marami na pong mga haka-haka, marami ng mga balita, no, na ito daw ay kesyo scripted daw para daw mapagtakpan o makatakas kasi nga ngayon mga kababayan may mga kumakalat na naman na balita na wala na daw si Senator Bato dyan sa Senado at umalis daw. So imagine niyo yung mga kababayan kung gaano ka chaotic o gaano ka kagulo yung nangyayari ngayon sa Senado. So sabi din ni Senator Cayetano na tumawag nga din daw sa kanya ang presidente matapos ang insidente na tinanong sila kung ano nga daw yung naging kung okay lang ba sila, ganon. So inassure daw ng presidente na wala daw kinalaman yung gobyerno dyan. Kaya binigyan naman ni Senator Alan Peter Cayetano ng benefit of the doubt ang Pangulo. No? Pero nasabi niya nga na may hindi daw sila magandang karanasan dito nga sa NBA. Di ba nakita nyo nga po yung footage kung saan hinabol nga po itong si Senator Bato de la Rosa. No? So imagine niyo yan mga kababayan, para sa akin na imbis itong mga senador na to yung kumbaga magliligtas sa atin, parang ang nangyayari ngayon ay ano na sila na yung nanghihingi ng tulong dahil nga sa nakikita natin, no, masasabi natin na hindi lang naman ako na parang kapag ka kritiko ka o hindi ka kapanalig ng administrasyon to, parang kapag ka ikaw ay hindi nakalinya sa kanila, parang ayun yan, sinosuppress nila yung karapatan mo na magsalita. Kung magsalita ka man against sa kanila, parang kinakalaban mo na sila. So parang hindi ganito yung demokrasya mga kababayan na mahirap. Hindi ganito noon yung ating nakasanayan yung mga previous years, yung previous administrations, hindi lang kay Pangulong Duterte, no. So malaya tayo nakakapagsalita ng ating mga salubin, pero this time parang alam mo konting kibot
pag porket alam mo na kumakalaban sa gobyerno na hindi nagugustuhan yung ginagawa ng gobyerno, ganito na lang, kinakasuhan, pinapahuli, sinusubpina. So alam niyo yun mga kababayan, parang hindi na gano'n kalaya yung makapagsalita ka ng iyong saloobin. So dito mga kababayan, dito mo lang din makikita first time in history na hinabol yung senador ng isang bureau o yan ano yan NBI na hinabol yung senador mismong sa premises ng Senado. Imagine niyo yung mga kababayan. 'Di ba? Kahit sabihin mo naman na merong mga reklamo dito kay Senator Bato de la Rosa, dapat binibigyan pa rin nila ng respeto, no? Lalo na nasa institusyon sila ng Senado. So, ang hirap imaginin mga kababayan at itong nangyari na 'to, kung ano man lumabas sa investigasyon na sabihin na nag-amok or nawala sa sarili itong tao na pumasok do'n at basta-basta na lang nagpaputok. So, ang hirap ding depensahan, kasi unang-una sa lahat paano nakapasok sa loob ng Senado, samantalang super grounded 'yan, naka-lockdown at talagang napapalibutan niya ng mga otoridad. Paano nakapasok doon, 'di ba? At paano nakapasok yung mga hindi naman empleyado talaga ng NBI. So, ang daming question, ang daming tanong na ang hirap kasi wala pa tayong sapat na basehan, ebidensya, puro ito ay usap-usapan pa lang. Kaya hindi natin pwede talagang ituro yung isang individual o isang institution kung sino talaga o anong government body yan na sila yung may pakana o may kasalanan yan. Kasi wala tayong ebidensya pa, wala pa tayong sapat na ebidensya. Pero yun nga, yung sa sinabi nga po ni Senator Amy Marcos na binalikan daw yung tactical bag ng isa sa mga siguro yung mga kasama doon sa mga nagpaputok, doon na nahuli, doon na nasakote. At ito naman ay taliwas doon sa sinabi naman ng Pangulo. Kaya talagang kagabi pa lang ay marami nang nag-repost, ang dami na nag-message or nag-ano na talagang iba yung sinabi nung director ng NBI sa sinabi nitong ni Bibim. Alam niyo naman mga kababayan sa social media, napakabilis, 'di ba? Pero kailangan maging mapanuri pa rin tayo sa ating mga pinopost, sa ating mga sinasabi. So itong ginagawa natin is just a reaction video dito sa ating mga nakikita at napapanood dahil syempre parte tayo ng mga tao, taxpayer na dapat makialam tayo sa kung anong nangyayari. At naniniwala naman ako kay Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya magagawa yung mga ganitong bagay. So marami din talaga kasing nagpapakalat ng speculation na bakit sila lang daw yung 13 na natira doon samantalang yung iba ay umuwi na tapos biglang nangyari tong insidente na to. So sa kabila sinasabi na para takutin, no, yung 13 tapos yung 5 naman parang sila yung nakakaalam. Parang alam niyo yung gano'n yung iniisip ng mga tao kasi hati ang opinyon, hati ang iniisip ng mga kababayan natin at hindi natin mapapanghawakan 'yan kung ano yung kanilang saloobin, kanilang iniisip sa mga nakikita at nila napapanood kasi nga tayo ay nasa demokrasya. 'Yan yung karapatan natin, no, mag-analisa kung ano yung ano ba yung para sa'yo, no? Kaya ayun mga kababayan, wala talagang magandang maidudulot itong gulo na 'to at dapat talagang mawakasan na 'to. At eto yung ilan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa na dapat na talagang tuldukan dahil walang maitutulong na maganda 'to para sa ating bayan.